balita. Huwag nang i-skip pa. Sharon Cuneta, sasabak muli sa mega concert. Jopay Bagya at Joshua Zamora, tutok na tutok sa negosyo. Naghahanda na nga ba sa buhay mag-asawa? At Diva Montelaba, naiinggit nga ba sa batchmate na si Rocco Nasino? Serve hot sa inyong breakfast, ito ang Intriga Express. Good morning, Kuya Lar. Feel na feel mo ang Intriga Express. No, kahit ma-expect natin ang gloomy weather this Friday, gawin pa rin nating lively katulad ni Kuya Lar at masaya ating chikahan. Ready na ang aming mga bagong showbiz item dito sa Intriga Express! Ay! Sharon Cuneta excited sa nalalapit niyang concert. Muli na namang magbabalik sa concert stage si megastar Sharon Cuneta this coming August 7 sa kanyang mega drama concert. Bagamat maikling panahon lamang daw ang nailaan para i-promote ang nasabing show, kumpiyansa naman si megastar na tsak na mag-e-enjoy ang mga manonood. At ang chika, bukod sa special guests, may special participation daw si Julian Santos sa concert na ito ni Sharon. Parang tongue-in-cheek din dahil di naman seryosohin na dramang-drama to, pero hindi naman siya sarswela, pero masaya. I'm interested dun sa concept, Kuya Lar. Mega drama. Pero sabi nga ni Sharon, tongue-in-cheek, kumbaga kanya-kanya lang silang drama, pero masaya. Kasi ang mga guests, nandiyan si Ai. Tapos, Ogie Alcacid kasama sa guest. Nice. Si Joshua Padilla. At marami pang ibang mga guests. 7? August 7 yan sa Araneta Coliseum. Kaya abangan natin yung mega drama. Mega drama? Oh, Mega. it's very unique, I think. Kasi actually, ang original title daw dapat, Mega Diva. Hindi pumayag si Sharon. Sabi niya, kasi ang dami-dami namang diva. Tapos parang mag-aano pa ba ako. Tapos Mega Diva pa. Oo nga. Parang maraming mas fun yung mega drama. mas kilalang diva. At pagiging seryoso sa negosyo ni Jopay Bagya at Joshua Zamora, paghahanda na nga ba sa kanilang kasal? Abalang-abalang araw kasi ang couple these days sa kanilang food and pet shop business. Hands-on ang gusto ni Jopay at supportado siya ng boyfriend na meron namang shawarma business. Hindi nga raw malayong maganda ang kinabukasan ng dalawa pagdating sa pagnenegosyo. Wala pang kasalan. Kasi ngayon lang ako nag-uumpisa mag-business eh. Kumaga, after sex bomb, na 10 years ako doon na ito pa lang eh, pa-build up pa lang ako sa business. So, kung aalukin mo ako, wag muna. Ay. Yan. Naku, may plan. May sing-sing pa sinago. Pero alam mo, maganda yan. Ngayong he's now an ex-bomb. O, di ba? Oo nga, no? Ngayong he's now an ex-bomb. Mas ano siya, mas pinagtutuunan niya naman ng pansin yung future, yung pagnenegosyo, yung mga ganon. Pero sabi nga ni Joy Cancio, yung manager ng sex bomb, anytime na gustong bumalik, nina Jopay, welcome. Diba? That's always nice. Eto naman, si Diva Montelaban naiinggit daw sa batchmate niyang si Rocco Nasino in terms of project kasi nakakaungus ngayon si Rocco sa mga kasabayan niya sa Starstruck Season 5 including Diva. Pero pinabulaan na naman ito ng dalaga. Sa katunayan, happy siya para sa kaibigan at suportado niya ito. Isa raw kasi siya sa mga naniniwala sa kakayahan ni Rocco kahit noong nasa Starstruck pa lang sila. Siguro, ano lang, mas nag-e-effort siya as much as we do. Pero medyo nauna lang talaga sa kanya yung project kasi nga nakikita din namin na sobrang dedicated siya sa work niya. Oo nga naman. Kanya-kanya sila ng ano eh. Like ngayon, ongoing yung love bag ni Diva, ni Sarah, ni Steven at saka ni Enzo. At mataas ang rating sa congratulations. Talagang nung Sunday, nung pinalabas yung kanilang love bag. Talagang humataw sa ratings. Kaya ibig sabihin talagang may following talaga itong mga itong mga ever starstruck since naman yung apat na yun, magpapares na talaga yun, di ba? Si Stephen, tsaka si Diva, si Enzo, tsaka si Sarah. So si Rocco talaga yung kinailangan syempre ng after ng love bag nilang apat, si Rocco naman at si Lovie po. At kinunan ko the other day lang ang pictorial ni Rocco ha. Okay. Kasama siya sa 10 centerfold
bachelors. Sa ano ngayon? Bachelor centerfold Sa ng Cosmo. Kasi Kasi malapit sa na 10. mag-September. Wow! Oo. Congratulations, Rocco! Tatlong kapuso ang kasama sa 10. At isa dyan si Rocco. Aba, congratulations. Diba? So fast, ha? Oo. Kakatapos na ng Starstruck. Ayan, congratulations sa lahat ng Starstruck, di ba, na mamayag pag mga career niyan. At hello, Tita Mary and Tita Hi, Big. Mary Good Ann. morning. Natikman nyo na iba naming hain sa almusal, syempre. More showbiz balita, tutukan nyo sa ating Intriga Express! Press. Punta naman tayo sa Talakayan with Igan. Sa darating na Lunes, inaasang tututok ang buong sambayanan sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. At taliwas sa naging estilo noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, simple lamang daw ang talumpating bibitawan ni Pinoy. Ang nilalaman nito, mga nakalap na ulat mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At sa kanyang talumpati, inaasang ilalatag din ng Pangulo ang kanyang mga palisiya at hakbang sa paglutas sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Sa nalalapit na SONA ni Pinoy, ano nga ba ang mga pagbabagong aasahan ng mamamayan? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para sa mga talakayan natin, makasama natin Presidential Spokesperson Edwin Lacerda at si Professor Popoy de Vera po, isang political analyst. Good morning sa inyo, gentlemen. Yan. Magandang Kamusta umaga. Good morning. Kaibigan ko. Oo nga eh. Kamusta yung speech? Siya pa rin ba yung direktang sumusulat? Nasa second draft na raw? Nasa second draft na, ginagawa namin yung speech. Kagabi nga, nag-meeting kami tungkol doon. So, may inaayos siya, may gusto siyang ilagay, may gusto siyang itanggal. So, nasa drafting pa rin. Hindi naman to parang basura ng nagdaang administrasyon. Di ba? Parang, Hindi, this is the first zone. So, kailangan ihayag kung saan kami nanggagaling. So, ito yung namana namin sa administrasyong kunyari, Arroyo. itong departamentong ito, ganito na lang ang pera, dito walang pera, Hindi, gano'n. yung pondo talaga, pag-usapan, magkano natira Okay. sa budget for the year, magkano natitira na budget para sa itong administrasyon. So, bago ilatag yung... Bago ilatag yung policy direction, legislative agenda, solution, papakita muna anong problema, magkano ang pondong natitira sa bayan. Anong, di ba, kada ano may tema yan eh. Sa kanya, ano yung tema? Pagbabago pa rin. Pagbabago pa rin, basically ito ang magiging unang zona niya. So yung policy direction niya, kasi itong first time na ilalahad ng extensive yung kanyang policies. Okay, walang bangkang papel na... Walang props, walang Lenny Scatling na tinatawag. Okay. Professor, anong inaasahan dapat natin dito? Kasi first zona to, usually pag first zona ba, legislative agenda lang. Di ba wala pa siya? Wala pa, ano ba, State of the Nation, yung minana niya kay PGMA? Dahil unang zona ito, Oo, eh. ang lahat ng Pilipino, kasama ko, naghihintay kung ano ang mensahe ng Pangulo para sa buong bansa, kung ano ang patutunguhan natin. Halimbawa, interesado maraming Pilipino, kasama ko, na malaman ko yung Daang Matuwid. Dahil nung kampanya, ang sabi ng Pangulo, samahan niyo ako sa Daang Matuwid. So, gusto kong makita kung saan patungo yung daan at kung totoong matuwid ito. Ito na yung mas detalyado na yung mga campaign promises, no? correct. Ganon, no? Oo, yan. Paano na maipatutupad ng administrasyon niya. Kasi kailangan malaman kung bakit nagkakaroon ng SONA. Ito ay isang utos ng konstitusyon eh. Okay. Na hindi pwedeng magsimula ang sesyon ng Kongreso hanggang hindi nagsasalita ang Pangulo sa harap ng dalawang kamara. Kaya Enjoy. Let me know you got